What's up mga utol? So alam naman siguro ng lahat no nakarang araw sa vlog ko na nagpunta nga sa bahay ang ina ko para magpaayos ng styro at siya nga'y mamemesta ng Talim Island, no? So this time ngayong araw ay susunduin na nga natin siya sa may pretil ng Binangonan dahil hindi nga raw siya makakapagbitbit dahil marami nga raw siyang binalot na ulam. Kaya lang medyo tinanghali na nga ako ng gising dahil alas 8 na nga ako nagising niyan at anong oras na nga rin ako nakapaligo. Kaya dali-dali akong kumilos dahil maaga nga raw kumilos ang ina ko doon. Wala pa nga raw alas 7 umalis na nga siya. Kaya naman nagpunta na nga ako ng terminal para kunin nga aking may wagang tricycle na nagbibigay sa akin ng buhay araw-araw. Sana all. At pagdating ko nga ng bahay na dumaretso na nga agad ako dito sa may pretil ng Binangonan sa may duungan ng bangka papuntang isla. At binaybay ko nga ito papuntang dulo at nararamdaman ko nga na wala pa nga ang ina ko dahil hindi ko nga siya naaamoy. Huwag mo amuin lahat, tiran mo kami. At sa puntong to, hindi ko nga alam kung sabay nakarating na nga rito at nakauwi na nga ng bahay dahil wala nga kaming kontak. Dahil yung cellphone nga ng ina ko ay naiwan niya pa nga doon sa bahay ng mga aking mga tiyahin. At doon naman sa kalayuan ay meron niya ako napansin na bangka na parating na akala ko iyon na nga pero napansin ko na medyo maliit ang bangka dahil ang bangka ng mga taga-Talim ay malalaki na tulad ng ganito. Kaya ang ginawa ko ay lumapit nga ako kay kuya na nakakulay puti diyan at tinanong ko nga siya kung meron nang bangkang dumating na galing Talim at sabi niya sa akin ay meron na nga raw yung bangkong lutse na doon sa may kabilang pretil. Kaya naman nagpunta nga ako sa may kabilang pretil pero hindi ko pa nga rin nakita dito ang ina ko. Kaya ang ginawa ko ay nagpunta na lang muna nga ako ng terminal para magtanong na nga lang dito nga sa anak ni Sander at ni Ate Lorna na kapatid ni Jared at Cyrene. At ang sabi niya nga sa akin dyan ay hindi niya nga raw napapansin na sumakay ang ina ko. At dito nga ay nagdesisyon na nga lang ako na magtambay na lang muna dito sa pretil para abangan yung mga bangka na dumadating. At buti na nga lang may mga ganitong upuan dito sa pretil para hindi ka nga nakatayo sa pag-aantay, no? At nagbibidyo-video nga ako dyan pero napansin ko na parang hindi ako kontento sa pwesto ng camera. Kaya ang ginawa ko ay inilipat ko nga siya dito sa malayo. At pagkatapos ko nga mailipat ang camera ay nag-imot-imot na nga ako dito ng pag-upo. Nag-upo-upo na nga lang muna ako dyan at habang nakatiking nga sa malayo at kung ano-ano nga ang aking ginagawa. At diyan nga ay medyo naiinis na nga ako dahil hindi ko akalain na mag-aantay pa nga ako ng ganito katagal. Kaya naisipan ko munang kumiga ng kahit sandali man lamang. At habang nga ako ay nakahiga ay meron nga akong natanaw mula sa malayo na bangka na pupunta rito. Kaya tinitigan ko nga siya na mabuti kung talaga bang siya ay padung dito dahil ang pagkakatingin ko ay parang hindi nga siya papunta rito. At habang nga ako ay nag-aantay ay meron nga akong napansin dito sa galawan ng mga pasahero at bangka. Pagka pala kay naiwan ng unang biyahe dito, ganito nga ang mangyayari sa'yo, mag-aantay ka naman ng panibagong mga pasahero. At sa mga ilang sandali nga lang, ay meron nga dumuong na bangka. Ngunit alam ko na wala pa nga rito ang ina ko dahil ang bangkang dumuong ay bangkang Bungbong, hindi bangkang Talim. Kasunod nga nun ay meron nga ulit dumuong na nakakasiguro na nga ako na nandito na nga ang ina ko dahil ang bangkang parating ay bangkang Talim na nga. At habang nga ako nagbibideo dyan ay bigla kang humarang ang dating kargador na tirador ng motor. Na ngayon ay nagbagong buhay na nga dahil hindi na nga motor ang kanilang kinakarga at tingnan naman box na nga ng isda ay ang tanga-tanga naman ba't naman kasi hindi nag-iingat. Tanga talaga. At dito nga ay lumapit na nga ako sa bangkang dumuong at dito nga ay nakita ko na nga ang ina ko na bungangera, chismosa at mukhang pera. Nung una nga ay hindi niya nga ako napapansin pero nung nakita niya nga ako nakita ko na ngumiti siya at nakita ko yung nag-iisang ngipin niya. Ha? Alin? Derek. Dito tayo nahanap tayo. Derek, si Teddy, Bebe, saka si Nana. Ay, nakawala. At pagdating nga namin ng tricycle, chinek niya nga yung mga ulam na binalot niya kung meron bang mga panis at sabi niya wala naman. Pagkatapos ay sinubukan kong buksan itong styro at pagtingin ko ay punong-puno nga ng laman. Tama nga ang hinala ko na itong styro na to ay kukulangin pa nga. Dahil meron pa nga siyang isang balot na plastik. Mukhang nilibot niya nga buong barangay ng Talim para makaipon ng ulam ng pang isang linggo. At bago nga kami pumunta ng terminal na sakayan ng Paidtan, nag-request nga siya na maghanap nga raw ako ng pwede niyang maiian. Dahil kanina pa nga raw siya yung sa bangka pa lamang ay tinitis niya na nga lang ito. Kaya dito ko nga siya dinala dito sa may bandang kainan ng Lomi sa may tapat lang nitong Phase 6. At pagkatapos siya umihi ay tingnan niyo naman siya, apurahan naman siya maglakad papasok ng tricycle ko.
Nang maiatid ko nga siya dito sa terminal, ay isinakay ko na lamang siya dahil ako nga ay maghahanap buhay pa at maglalagari nga ako. Sinundo ko lang naman siya ng pretil dahil maraming nga siyang dala at hindi niya nga kayang maglabit. At dahil naiatid na nga natin ang aking ina dito sa sakayan ng tricycle, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Thank you.